deputized to me by the PCTC Ma'am, sorry. by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Oh, galing po yung ICC ha. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. O, ulitin natin. Pakinggan nyo. Pakinggan nyo po ha. Oh. Binasahan si Digong, okay, ng Miranda rights ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre. Okay? ICC, galing po ito sa ICC. You are placing under arrest as deputized to me by the PCTC Ma'am, sorry. by virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say will be used for and against you in the court. Oh. Naalala nyo, ang sabi ni Digong noon, kung sino yung magsiserve sa kanya ng warrant galing sa ICC ay una, ipapakain niya ito, yung papel, or babarilin ni Digong. Yun yung sabi ni Digong. Kay, asa magsiserve ng warrant of arrest sa kanya. Ha. Pero bakit ngayon parang natamimi po si Digong? Natahimik po si Digong. Diba? Bigla pong tahimik eh. Ah. Dapat, sabi nga ng iba dito, dapat nanlaban. Kung ako lang yung nag-serve dyan, sasabihin ko, encourage ko rin to si Digong naman laban. Oh. Ang tanong dito, bakit hindi po nanlaban? Diba? Bakit di nanlaban? Kasi akala ko ba matapang ito? Akala ko ba maangas ito? Pero bakit ganun? Sisipain nga daw ang ICC. Ayan naman, hindi po ako maniwala na siya ay sisipain yung ICC. Hindi na nga makatayo, maninipa pa. Diba? Black belter. Maninipa. Mag-wheelchair na naman yan. Grabe, alam na alam ni Ma'am Novelin, no? Diba? Sabagay, baka idol nila si Gloria Makapalang Ulo. Okay, Baby N, shoutout po Nasaan na yung angas ng mga DDS na nagsasabi noon, nasabi nila, subukan nyo lang na hulihin si Tatay Digong. Mauuna muna kami bago si Tatay. Nasaan na kayo? Ba't wala kayong nagawa? Akala ko ba mauuna muna kayo bago nyo mahawakan yung tatay, sabi nyo eh. Ngayon, parang wala kayo dyan eto, may papatulan tayo Ipipin ko. Sabi, okay? Sabi ni Sunny Alcaraz, di ka alam mo, pukin ang ina mo ka, Sunny Alcaraz, gago ka, pukpuk ang buong pamilya mo at anak mo, pukin ang ina mo ka, patuwarin mo yan at ipapakantot ko yan sa aso namin. Patuwarin mo, animal ka, putang ina ng pamilya mo, Sunny Alcaraz. Patuwarin mo yung anak mo, kakain ko yung pukin yan, papasukan ko ng titi ng aso. Tanungin mo ako kung adik ako? Oo, adik ako sa pambababoy, sa idol nyo. Putang ina mo ka. Adik ako, Sunny Alcaraz. Sunny Alcaraz, buong pamilya mo, mga hindot na pukin ang inan nyo, mamatay kayong lahat. Bobo ka? Tarantado ka? Pukpuk ka? Ang anak mo pakantot sa yung mga kapitbahay dyan? Yung Tatay Digong mo, nakaganon na. Nakaganon na ang Tatay Digong mo. Bracelet na.
Bakal ba yun o stainless? KO! KO! Nag-iiyak ka ng mga animal na to? Sunny Alcaraz. Ha? Yung anak mo, pakantot mo kay pastor. Tarantado. Sige, move tayo dito. Move tayo dito. Ito. Panuorin natin. Shoutout po sa lahat, ha. Pasensya na. Tagal ko kasi hindi nag-live, eh. Didis! Mag-iyakan na kayo! Wait lang. Ito. Sunod natin to. Ayan. Ayan. Pasensya na kayo, ha? Ano lang. Nagkakape kasi ako, mainit. Mainit yung kape. Pati itlog ko umiinit tuloy. Muling sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na handa siya sakaling mag-issue nga ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC. Handa siya? Pero sabi niya noon, babarilin niya. Ngayon, handa na. Kasi wala ka naman talagang magagawa. Digong ka lang. Will you appear kung sakaling ipasomon po kayo, sir? I would say that not really appear or non-appearance, but I will deal with the problem directly, frontally. As a lawyer. Sunny Alcaraz, yung tatay mo, Ito yung panahon, kagabi, itong video na to, kagabi to eh. Itong in-interview si Digong eh. 'Di ba? Kagabi po yan, hindi po yan yung bago ha. Yung pinakita ko sa inyo, yung binasahan po si Digonggong ng ni Sir Nicolas Torre, yun po yung bago. Ito yung komento ni Digong, ilang oras na ba to? Basta kagabi pa tong video na to. Gagamitin ko na yung pagka-abogado. Gagamitin mo na? Pagka-abogado mo? Sa tingin mo kaya, ikaw yung hinuli? Tapos pwede kang maging abogado sa sarili mo? 'Di ba? Si Marcos Sr. nagawa yun. Pero ikaw digong ka lang. Ha? Digong ka lang. Tapos ngayon magyayabang ka, gagamitin ko na yung pagka-abogado ko. Gagayahin mo pa si Marcos Sr. Si Marcos Sr. matalino yun. 'Di ba? Naipanalo nga niya eh. Ikaw. 'Di ba sabi mo, mahilig kayong magtanim ng ebidensya? 'Di ba? Sabi mo 'yan eh. Tapos ngayon, sasabihin mo, gagamitin ko ng pagka-abogado ko. Saan? Sa sarili mo? Ang problema kasi sa taong mayayabang, 'di ba? Eto si Digong mayabang to. Pero yung yabang niya hindi na kayang panindigan. Ngayon pahiya ka. Pahiya ka. Forever na yan, hindi ka na makakalabas, Digong. Saan ka ba ikukulong? Sa ibang bansa ka ikukulong, hindi dito sa Pinas. Sa kulungan po ng ICC, ikukulong itong si Digong. Pero wag kayo, yung kulungan ng ICC, maganda po. Maganda. Ay, salamat sa pa-like natin dyan. Maraming salamat po. Maganda po yung kulungan. Ng ICC. Baka sabihin nyo, pangit. Hindi po. Maganda. Ewan ko lang kung with aircon pa nga siguro yan eh. 'Di ba? Pero at least nakakulong. Corazon Alberto, shoutout po Sa eksklusibong panayam ng GMA Integrated News, ginit ng dating Pangulo na wala siyang pinagsisisihan sa mga ginawa niya habang nasa pwesto. Siyempre, no choice na siya eh. No choice na siya. Mahuhuli na siya eh. Alam na niya eh. 'Di ba? So para pagsisihan man niya o hindi, mahuhuli at mahuhuli din siya. So ang gagawin na lang niya para hindi mapahiya, sasabihin niyang, wala akong pinagsisihan, ginawa ko yun talaga. Wala, hindi ako nagsisi, ganun talaga.
Oo. Para hindi mapahiya. Okay? No choice na siya eh. Para hindi mapahiya sa kanyang mga supporter. Ah. Pinabulaanan din ng dating Pangulo ang mga sinasabi na kaya siya nagpunta ng Hong Kong para iwasan ng arrest warrant. Sinabi ng Pangulo na babalik siya sa Pilipinas at wala raw balak magtago sa Mali! Mali yan! Huwag kayong magpapalin lang sa sinasabi ni Digong kasi natunugan na po ni Digong na meron po talagang warrant of arrest ang ICC laban sa kanya. Kaya ang ginawa niya, punta siyang Hong Kong, tahimik, di ba? Walang nag-vlog ng mga DDS. Mga PBBM vlogger lang yung nagbuko kay Digong, nagbuking kay Digong. Lipad siya ng Hong Kong. Tapos para hindi mapahiya, kunyari, bibisitahin niya yung mga OFW. Pero ang purpose po talaga ni Digong ay kausapin itong China. Okay? Kausapin niya yung China na para dun magpunta si Digong. Kaso po, ang China, madaya din po ito eh. Alam niyo yung ginawa ng China? Wala pong paki kay Digong. Hindi po tinulungan si Digong ng China. Okay? Anong ginawa kay Digong? Sabi, bahala ka na dyan, di ka namin tulungan dyan. Pung ching wai wai ching chung wang wang shi. Ganun po yun, pagkasabi nun. Pung chuay lang, pung siyang ninang nga. Ganun. Sabi ni Digong, putang ina, nilaglag na ako ng China. Ganun siya, kamot siya sa itlog. Ay, itlog. Sa ulo. Kamot siya sa ulo ngayon. Yung ulo ba? Yung ulo. Tinanggihan po siya ng China. Okay? Bakit? Ano bang mapapala kasi ni Digong? Ano bang mapapala ng China kay Digong? Meron ba? Wala. Wala pong mapapala yung China kay Digong. Kasi hindi naman po siya presidente ng Pilipinas. Noon, oo. Kumbaga, nagbe-benefits po yung China dito sa ating bansa kay Digong. Kasi nagagamit po yung ating bansa eh. 'Di ba? Nagagamit. Pero ngayon kasi wala nang power si Digong. Kaya sabi ng China, hindi, no. Hindi ka namin tutulungan, pungchuay lang, pungkway lang. Ganon. Ganon yung pagkasabi. So si Digong, napamura. Gumanon. No choice po si Digong kundi umuwi ng bansa. Alam nyo ba yung mga inchik? Matalino yan. Kung sila'y may mapapala pa sa'yo, gagamitin ka nila. Pero ngayong wala nang mapapala sa'yo yung mga yan, sino ka para tulungan ka? Yan! Idinidikit nyo kasi yung sarili nyo doon sa mga inchik sa China. Akala nyo mamahalin kayo ng mga yan? Hoy, power nyo yung minahal ng mga yan. Diba? Ginamit kayo ng China. Yun yung katotohanan. Ginamit kayo ng China. Pero ngayong wala ka ng silbi, itsapuera ka na. Wala ka ng silbi. No choice si Digong, kundi umuwi na lang ng Pilipinas. Welcome, Digong. Diba? Galing! Ang ganda! Ang saya! Mamaya pag-uusapan din po natin si Sara Duterte. Ang tanong dito, sinong susunod? Pero mamaya pa, relax lang kayo. Tapusin lang muna natin to. Kayo daw kayo nagpunta ng Hong Kong? Ita-translate ko lang yung sinabi niya in Chinese Xingwang xing xing pun xingwang yun. Na-translate ko na yun Precisely because wanted to evade the warrant of arrest. Gusto niyo raw po itong takasan. Sus Mariusip. Sus Mariusip. Ito pong video na to, okay, feeling ko lang tapos nang makipag-usap ni Digong sa mga chikwa. And then rejected po si Digong. Kaya yan, nakabuo siya ng diskarte para kung paano sagutin yung tanong. Sus Mariusip. Pwede mo na lang sanang idiretso na Sus Mariusip. Di kasi ako tinanggap ng China. Tatakas nga sana ako Kala ko makakadiretso akong China kaso wala.
Mas lalo akong mahuli dito. I am here as a visitor. We do not enjoy I am here para magplano. Ganun dapat. Oo. Umamin ba? Umamin. any privileges here. Saka kung magtago ako, hindi ako magtago sa ibang lugar. Diyan ako sa Pilipinas. Siyempre, no choice ka eh. No choice ka. Di ba? Diyan mo hindi mo ako makita. Saan ka makikita? Saan? Igan, mauna ka Ito yung kasunod na video mga pre. Panoorin po natin ito. Ito yung talagang interview kay Digong. Yan. Sir, matanong ko lang po kayo, ano po ang masasabi ninyo doon sa sinasabi ng mga supporters po ninyo na pag pinilit po nila kayong arestuhin, magkakagulo? Wait lang Yung mga DDS kasi na yan, yung mga kapwa natin Pilipino na mga aso-aso ni Digong, mga DDS, akala nila mahal sila ng China. Hindi nyo ba alam na ginagamit lang tayo ng China? Hindi lang tayo, pati si Digong. Ito, ginagamit yan. Malakas si Digong noon, kaya todo sip-sip sila kay Digong. Bakit? Kasi yung ating pag-aari, hindi po yung ari, yung ating pag-aari, okay, ay gustong sakupin ng mga yan. At nakikita po ngayon ng China na tagilid si Sara Duterte at hindi magsasukses sa kanyang plano na maging Pangulo ng Pilipinas. Kaya alanganin na po yung mga inchik ngayon. Natulungan ng pamilyang ito. Sinong tutulong dito? Wala na po. Wala na. Kung sino magtutulungan, sila-sila na lang. Bongo, Digong, pamilya na lang nila. Diba? Sila-sila na lang. Tayo, bakit tayo tutulong dito? Mamamatay tao yan eh. Diba? Gusto nyo tulungan natin, mamamatay tao? Kayo-kayo na lang yung magtulungan. DDS right now, umiiyak. Ayoko sa mga kababayan ko is intindihin nila ang ating gobyerno and that this is a government of laws and not of men. At kung may mga tao na gawin yung batas, use them in, I don't know how they call it, pero kung gawain nila sa akin yan, the remedies are also nasa libro, so I can always respond legally. I will not be anticipating any action in the near future, but it may come. I am not totally taking it out from the... Okay. Yan po yung interview kay Digong mga pre. At eto sa mga bagong pasok, gusto ko lang po itong ipakita. Okay? Pakita ko lang sa inyo sa mga bagong pasok diyan. Yan General Torre po, binasahan si Pangulong Rodrigo Duterte ng Miranda rights. Ni CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre. So, ang dumali po pala dito, si Sir Nicolas Torre din. Diba? Under arrest as deputized to me by the PCTC. Ma'am, sorry. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. You have the right for counsel of your choice. Anything you say may be used for and against you in the court. Yun. So, nako, lagot ka Sir Nicolas Torre. Magkakaroon ka na naman ng mga babasher nito. Pero hayaan mo yung mga babash. Okay lang yan. Diba? Importante yung trabaho mo, nagampanan mo. Diba? Tinrabaho mo, yung dapat trabahuin. Wala kang, diba? Wala kang kinatatakutan, basta tama lang yung ginagawa. Kaya congratulations! Ay Sir Nicolas Torre, congratulate po natin yan. Diba? San ka pa?
Mga DDS, eto sa inyo. Ano na? Mga DDS. Iya ka na. Iya ka na. Okay.